Mga ka-Republic, kapag cha-champion lang natin, ngunit malaking problema agad ang kakaharapin ng Barangay Ginebra sa darating na Governor's Cup. Nag-aalala ang marami sa edad at pagod ni Japet Aguilar. Si Troy Rosario ay nasa gilas at may hamstring injury naman si Scottie Thompson. Kaya pilay ang Gin Kings sa pagsisimula ng third conference. Ngunit mula rito may natatanaw tayong silver lining. Inaasahang gagamitin ni Team Cone si Ken Marcarino katuwang si Isaac Go bilang bagong bench Twin Towers ng Ginebra. Idagdag pa na paboritong conference ito ni Justin Brownlee kung saan singtangkad lang niya ang mga import. Kaya ba ng Ginebra ang back-to-back? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, pag-usapan agad natin ang kalagayan ng Ginebra backcourt. Kasalukuyang may iniindang hamstring injury si Scottie Thompson, kaya nga nag-beg off siya from Gilas duty. Kapag hamstring ang pag-uusapan sa basketball, hindi ito pwedeng madaliin, mas lalong lalala. Mas tatagal na gumaling at pwedeng masira ang buong season ng isang player. Kaya naman ang tanong ng mga fans, sino ang makakatuwang ni RJ Abarientos sa pag-o-orchestrate ng play? Walang iba kundi si Stephen Holt o ang Game 7 hero na si Nards Pinto. Hindi pa man natatapos ang final series, may mga marites na nagpapakalat ng chismis na ititrade di umano si Stephen Holt. Wala raw kasing ambag, pinabulaanan yan ni Coach Tim Cone. Sa katotohanan nga, nagsorry pa kay Holt ang Ginebra coach. At sa mga hindi nakakaalam, noong October 4, 2025 ay 3 taong kontrata ang pinirmahan ni Holt sa Ginebra. Magiging malaki ang kanyang role sa kupunan ng Ginebra sa paparating na Governor's Cup. Habang nagpapagaling si Scottie Thompson na sang-ayon kay CTC ay 6 na linggong mawawala, si Stephen Holt ang makakatuwang ni RJ Abarientos para magdala ng bola at mag-orchestrate ng play para sa Gin Kings. Makakatulong nila si Nards Pinto na kilala ring mahusay na defender. Noong Game 7, nanlamig ang shooting ni Jordan Heading ng buntutan ni Nards Pinto. Sa nakaraang final series, halos maubos ang lakas ng mga Ginebra Bigs sa pakikipagkaldagan sa mga 7-footer ng import ng kalaban. Napiga ang lakas ni Japet Aguilar laban sa mga higante ng ibang teams. Katunayan, na-confine pa siya sa ospital ng 3 araw nang magkabanggaan sila ng Blackwater import na si Robert Opshaw. Pagdating ng finals, nakaharap nila ang mahusay na si Chris McCullough. Tingin ng marami, mas mahirap pa itong kalaban kaysa kay Bolbol. Nasubo kay Simac ang tatag ng mga Ginebra Bigs. Nakuha ng Gin Kings ang kampyonato, ngunit yung pagod at mileage sa binti ni Aguilar at Troy Rosario, matagal nila iyong iindahin. At ngayon nga ay bugbog sarado pa ulit si Troy Rosario sa kanyang Gilas duty. Makakasama niya sina Junmar Fajardo, Justin Baltasar at Mike Phillips sa frontcourt ng ating national team kontra sa powerhouse New Zealand and Australia. Dahil bugbog na sina Japet Aguilar at Troy Rosario, patuloy pa rin ba silang ipabubugbog ni Tim Cone sa pagbubukas ng Governor's Cup? Makakahinga tayo ng maluwag ngayong Governor's Cup. Maaaring gumaan ng konti ang load ni Japet at Troy dahil inahasahang gagamitin ni Tim Cone ng bagong bench Twin Towers ng Ginebra. Pagkatapos ng matagal-tagal ding panahon ng pagre-recover mula sa ACL injury, posibleng ngayon na mabibigyan si Ken Marcarino ng sapat na playing time at katuwang si Isaac Go, sila ang bubuo ng bagong Ginebra bench Twin Towers. Dati nang magkakampi ang dalawa sa Terra Firma at kasama si Stephen Holt na galing din sa Jeep, magkakaamuyan na sila sa maraming aspeto ng kanilang laro. Maaalalang magkakasama pa sila noon sa Terra Firma nang makasalta ang Jeep sa quarterfinals at muntik pa nilang ma-upset ang SMB. Anyway, ungat pilay ang Ginebra sa pagsisimula ng Governor's Cup. Inaasahan na magiging maganda ang takbo ng kampanya ng Gin Kings dahil nakikita natin magiging malalim ang kanilang bench. Sa finals mismo ay nasubukan na rin ang husay ni Jan Abis. Naging bentahe para kay Abis na ang Ginebra assistant coach na si Olsen Racela ay naging coach niya sa Perpetual Altas sa NCAA. Noon pa'y isinasama na siya ni Coach Olsen sa team practice ng Ginebra.
Magiging malaking advantage din ngayon ng Gin King sa paparating na Governor's Cup. Si Justin Brownlee pa rin ang kanilang magiging import. Dinomina ni JB ang mga 7-footer na import ng mga kalaban at ngayong singtangkad lang niya ang ibang import dito sa third conference. Ano pa ba ang dapat asahan? Wala na ang mga higanting haharang sa kanyang mga drive. Kapag sinlaki lang niya ang kalabang import, alam nating yamado siya sa diskarte at talino. At siyempre, yung chemistry niya sa team. Ang sabi nga, dahil 10 taon na siya sa Ginebra bilang import, kahit daw nakapikit ay alam niya kung nasa ang posisyon sa court nakapwesto ang kanyang mga kakampi. May mga nagtatanong, posible raw kayang masungkit ni Brownlee ang kanyang pang-8 PBA Championship at ang pang-5 Best Import Award? Mahirap magbitiw ng prediksyon. Depende yan sa health condition, hindi lang ni JB, kundi pati ng mga local players ng Ginebra. Sa tuwing mag-uumpisa ang bagong conference, ay walang nakasisiguro kung ano ang mangyayari hanggang dulo. Ngunit iisa ang tiyak. Muli itong magiging exciting na kampanya para sa Barangay Ginebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Jigo Bagsik sa Bulaluhan sa Fairview. Nakatandaan na kita. At sa iyo rin, Borlagatan Donald. Nariyan sa Singapore. Shout out kabayan. At sa iyo rin, Jimboy. Asahan daw na lalabas ang mga talangka. At sa iyo rin, shout out Ray Arabit, mahirap ang laban pero suportado. Sa iyo rin, shout out Renante Gornes. Aba, salamat kabayan, salamat. At sa iyo rin, si Celio Tenorio. Good luck daw sa Tinggilas. At sa iyo rin, shout out Rodante Sabida. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.